Isang hapon pauwi na sana ang isang 7 taong gulang na bata, katatapos lang ng kanyang klase. Ngunit sa halip na dumiretso sa gate, ay may isang taong kilala niya ang lumapit at inalok siyang sumama. Nang hindi siya nakauwi, nagsimula ang isang desperadong paghahanap. Isang paghahanap na magbubunyag ng isang bangungot. Noong February 10, 2025, sa South Korea, pagsapit ng hapon malamig na hangin ang pumuno. Sa pasilidad ng paaralan, nagmamadali ang mga bata palabas, pitpit ang kanilang mga bag. Sa labas may mga magulang na naghihintay, umaasang makikita na nila ang kanilang mga anak anumang oras. Alas 4:30 ng hapon, lumabas si Kim Hanul mula sa kanyang daycare classroom. May maliit na backpack na mahigpit na nakasabit sa kanyang balikat. Masaya siyang naglakad patungo sa exit, sabik ipakita sa kanyang ina ang iginuhit niyang larawan. Ngunit bago siya makalabas, isang pamilyar na tinig ang tumawag sa kanya. "May libro ako para sa iyo," sabi ng taong ito. Nakatayo malapit sa audio-visual storage room. Dagdag pa niya, "Pasok ka muna sandali." Alas 4:40 ng hapon, walang pag-alinlangan na pumasok si Kim sa madilim na silid. Isang masikip na lugar na puno ng mga lumang gamit ng paaralan. Ilang segundo sumara ang pinto sa likod niya. Habang sa labas ng paaralan ay tuloy ang normal na takbo ng araw. Ngunit sa loob ng kwartong iyon may isang bagay na nakakapangilabot na naganap. Alas 4:50 ng hapon nagtataka na ang mga magulang ni Kim kung bakit hindi pa siya nakakauwi. Binuksan nila ang location tracking app sa kanilang cellphone. Nasa loob pa rin si Kim ng paaralan, hindi ito gumagalaw. Tinawagan nila siya, ngunit walang sumasagot. Sila'y muling tumawag, ngunit katahimikan lamang ang kanilang nakuha. Alas 5:10 ng hapon, nagmamadaling pumunta sa paaralan ang lola ni Kim, punong-puno ng kaba. Paulit-ulit niyang tinawag ang pangalan ng apo. Habang nililipot ang paaralan, malapit sa audio-visual room nakita niya ang guro ni Kim. Nakatayo ng hindi kumikilos, may bakas ng kaba sa muka. "Nasaan si Kim?" tanong ng lola habang nanginginig ang boses. Bago ito bumulong nang hindi ko alam. At bago pa makapagsalita ang matanda, mabilis na nilak ng guro ang pinto sa likod niya. 5:30 ng hapon dumating ang pulisya. Mabilis nilang tinungo ang pasilyo. Agad na itinuro ng lola ni Kim ang nakalak na storage room. Sabi niya, nandyan siya sa loob. Malakas na katok ang umalingaw sa pinto. Sabi ng mga pulis, "Buksan mo ito." Ngunit walang tumutugon. Isang malakas na sipa ang pinakawalan ng isa sa mga opisyal at bumukas ang pinto. Sa loob, isang nakakakilabot na katahimikan ang bumalot. Nakita sa malamig na sahig si Kim. Wala nang buhay. Ang dati niyang malinis na puting uniforme, ngayoy puno na ng pulang likido. Ang kanyang maliliit na kamay na minsang puno ng sigla, ngayoy nakatiklop sa kanyang dibdib. Sa tabi niya, ang guro ay nakasandal sa pader. Nanginginig, may mababaw na sugat sa kanyang pulso at leeg. Bandang 5:50 ng hapon, mabilis ngunit marahan ang kilos ng mga paramedics. Habang inilalabas si Kim, lumapit ang lead medic sa mga pulis at umiling. Wala na siyang buhay. Sa labas ang tunog ng mga sirena ng ambulansya ay rinig sa buong paligid, ngunit mas malakas pa rin ang sigaw ng pamilya ni Kim. Ang gurong minsang may tungkuling gabayan at turuan ng mga bata ay siya ring kumuha ng buhay ng isa sa kanila. Lumabas sa mga ulat na ang guro na tatawagin nating si Maria ay 48 years old na matagal nang nakikipaglaban sa matinding depresyon mula pa noong 2018. Noong December 2024, nag-file siya ng medical leave dahil sa lumalalang kondisyon ng kanyang pag-iisip. Dapat ay 6 na buwan siyang naka-leave, ngunit makalipas lamang ng 3 linggo, bumalik siya sa paaralan. Walang nagtanong, walang nagduda. Matapos ang trahedya, lumitaw ang nakakabahalang detalye. Matagal nang may mali, ngunit walang gumawa ng aksyon. Napansin ng kanyang mga kasamahan ang pabago-bago niyang ugali, matindi magalit at kakaibang kilos.
Minsan hinawakan niya ng mahigpit at pinilipit ang braso ng isang katrabaho matapos siyang tanungin tungkol sa kanyang kalagayan at alam ng paaralan ang kanyang kondisyon. May ulat ito sa Education Office pero walang nagbago. 5 araw bago ang insidente, winasak ni Maria ang isang gamit ng paaralan sa gitna ng matinding galit. Kinaumagahan, sinaktan naman niya ang isa pang guro. Hinawakan nito na mahigpit ang pulso ng kanyang kasamahan at sinubukang atakihin ito sa liig. Naiulat ang insidente sa Education Office, inireport din sa pulisya pero walang nangyari. Noong umaga ng February 10, 2025, mismong araw ng insidente, dumalaw ang mga education officials sa paaralan. Ngunit sa kabila ng lahat ng mga babala at ulat, kinausap lang nila ang punong guro at bise nito. Hindi man lang nila kinausap si Maria. Walang ginawang aksyon, walang intervention, at makalipas lang ang ilang oras, isang inosenteng bata ang nagbayad ng lahat. Mabilis ang naging kilos ng pulisya. Sinaliksik nila ang bahay, sasakyan at computer ni Maria para alamin kung may anumang ebidensyang magpapaliwanag kung paano at bakit naganap ang insidenteng ito. Ipinadala ang kanyang cellphone at laptop para sa forensic examination upang suriin kung may senyales na pinlano niya ang pag-atake. Ngunit ang autopsy ang nagbigay ng pinakamatinding katotohanan, isang masakit na katotohanang alam na ng lahat. Noong February 12, 2025, natapos ng National Forensic Office ang autopsy ni Kim. Tuluyan nang nakumpirma ang kinatatakutan ng kanyang pamilya. Maraming sugat ang natagpuan sa kanyang labi. Wala palatanda, aksidente lang ito. Ito ay sinadya. Ang opisyal na sanhi ng kanyang pagkasawi ay ang mga sunod-sunod na pag-atake. Ngunit may isang bagay na mas lalong nagpabigat sa sitwasyon. Sa maliit na kamay ni Kim, nakita ng forensic team ang mga marka. Nagpapakita na lumaban siya. Sa kanyang huling sandali, ginawa niya ang lahat para ipagtanggol ang sarili. Sinubukan niyang tumakas, sinubukan niyang mabuhay, pero hindi siya nagtagumpay. Sinaliksik ng criminal psychologist na si Pyo Chang-won ang naging kilos ni Maria noong araw ng insidente. May isang bagay siyang napansin na nagbigay ng kilabot sa lahat. Nang harapin ni Maria ang lola ni Kim, ang guro ay hindi natakot, hindi siya nataranta, at hindi siya nagpanik. Sa halip nagsinungaling siya, sinabi niya sa pamilya ni Kim, wala siya rito, hindi ko alam. Bago niya isinara at nilak ang pinto sa likuran niya. Hindi iyon reaksyon ng isang taong nawalan ng kontrol sa isang iglap ng pagkawala sa sarili. Iyon ay kilos ng isang taong alam niya ang ginagawa niya. Isang taong sinubukang pagtakpan ng kanyang insidente at patagalin ang pagkakadiskubre nito. Noong February 12, 2025, sa isang panayam, ginawa ni Pyo Chang-won ang isang matinding pahayag. Hindi ito isang insidente ng kawalan ng pag-asa. Isa itong maingat na pagplanong pagpaslang. Pero ano nga bang nagpatibay sa paniniwalang planado ang insidente? Ito ay dahil sa mga ebidensya sa parehong pisikal at asal. Ito ay nagtuturo sa isang hindi mapag-aalinlangang konklusyon. Binuksan ni Maria ang audio-visual room ilang oras bago ang insidente at karaniwang nakalak ang silid na iyon. Ang pagbubukas nito ng maaga ay senyales na may plano na siya. Nais niyang tiyakin na may madadala siyang bata sa loob. Matyaga niyang hinintay ang huling batang lalabas sa after-school program. Sa CCTV footage, makikita siyang nakatayo sa pasilyo, tahimik na pinagmamasdan ng mga batang papalabas. Hindi siya kumilos hanggang isa na lang ang natira at ito na nga si Kim. Ang mismong ginamit niya kay Kim ay hindi lang basta bagay na nadapot niya sa silid. Bumili siya ng partikular na uri ng matulis na bagay mula sa isang tindahan na 2.2 kilometro ang layo mula sa paaralan. Binili niya ito sa mismong oras ng trabaho, ilang oras bago ang insidente. Matapos ay hindi siya humingi ng tulong o nagpakita ng pagsisisi. Nang dumating ang lola ni Kim, hindi niya sinubukang sabihin na isang aksidente ang nangyari. Sa halip nagsinungaling siya at siniguradong nakalak ang pinto. Sinubukan niyang itago ang ginawa niya hanggat maaari. Muling isang nakakagimbal na tanong ang lumitaw. Ano kaya ang nangyari kung pumasok ang lola ni Kim bago dumating ang pulisya? Hindi nagdalawang isip si criminal psychologist na sumagot. Sabi niya, malaki ang posibilidad na inatake rin niya ito. Ayon sa kanya, napakadelikado ng suspect sa sandaling iyon. Nang tanungin kung maaring depresyon ang nagtulak kay Maria sa pagpaslang,
matigas itong itinanggi. Anya, gaya ng ilang suspect na gumagamit ng alak, problema sa pamilya o pagkawala ng trabaho bilang palusot, ginagamit ni Maria ang sakit sa pag-iisip bilang dahilan. Pero ang totoo, matagal na siyang nagpapakita ng marahas at agresibong pag-uugali. Iyon ang totoong sanhi ng insidenteng ito. Idiniin din niya na walang basehan ng pahayag ni Maria na binili niya ang matulis na bagay para gamitin sa sarili niya. Isa lang niyang palusot kasama sa planado niyang pagpaslang ang pagpili ng matulis na gamit. Sa matinding insidente, isang bagay ang naging malinaw. Kung ang tanging layunin niya ay pumaslang, sapat na sana ang paghawak sa leeg pero hindi siya tumigil. Ginamit niya ang matulis na inihanda niya at paulit-ulit niya ito ginamit. Habang lumalalim ang investigasyon, lumitaw ang isang mas malaking tanong. Paano nakabalik si Maria sa pagtuturo kahit may matagal na siyang kasaysayan sa kanyang pag-iisip? Ayon sa mga dokumentong nakuha ng mga investigador, kaunti lang ang naging pagsusuri bago siya ibinalik sa paaralan. Sa kabila ng maraming palatandaan na hindi siya angkop magtrabaho kasama ang mga bata, si Maria ay pinayagang bumalik sa normal na tungkulin matapos lamang ng maikling pagsusuri. Ang kanyang medical report na isinumite noong panahon iyon ay nagsasaad na. Halos nawala na ang kanyang mga sintomas at tila posible na ang normal na pagtatrabaho. Ngunit ang pahayag na ito ay direktang sumasalungat sa isang naunang pagsusuri na nagsasabing kailangan niya ng hindi bababa sa 6 na buwang paggamot dahil sa matinding depresyon. Ipinagtanggol ng Office of Education ang kanyang pagbabalik sa pamamagitan ng pagsabing nakakuha siya ng sertipikong medikal mula sa ospital na nagpapatunay na kaya niyang gawin ang pang-araw-araw na gawain at hindi na niya kailangan ng patuloy na paggamot. Pero ayon sa mga bagong natuklasang record, hindi lang siya itinuring na akma para sa pang-araw-araw na buhay, kundi pati na rin sa pagtuturo, sa kabila ng kanyang kasaysayan sa pag-iisip. Ang masusing pagsusuri sa kanyang medical na kasaysayan ay nagpakita na 5 taon na siyang nasa ilalim ng psychiatric care na may pagkakataong lumalala ang kanyang kondisyon. Sa kalagitnaan ng 2023, lumala ng husto ang kanyang kondisyon, kaya kinailangan niyang sumailalim sa mas matinding paggamot. Noong January 2024, pabago-bago na ang kanyang kalagayan. Ngunit noong September 2024, bigla itong lumala ng husto. Sa kabila nito, 3 buwan lang ang lumipas. Noong December 2024, muling pinayagan siyang bumalik sa trabaho. Ang kanilang dahilan ay dahil sa pagsapit ng December, bumababa ang natitirang sintomas niya, kaya posible na ulit ang normal na trabaho. Nakabalik siya sa trabaho gamit lamang ang 3 dokumento. Isang handwritten request mula sa kanya, isang evaluation mula sa principal, at isang medical certificate. Agad siyang naaprubahan sa trabaho makalipas lang ng 21 days mula nang siya ay mag-leave, at sa loob ng 6 na linggo ng kanyang pagbabalik, isang estudyante ang kanyang pinaslang. Isa sa mga pinakanakakagulat na revelasyon sa kasong ito ay ang kabiguan ng Teacher Health Review Committee, ang komiteng responsable sa pag-assess kung ang isang guro ay pwede pa rin magturo. Kahit na may naitalang marahas na pag-uugali at psychiatric history si Maria, hindi kailanman nagtipon ng komite para pag-aralan ng kaso. Sa katunayan, isang beses lang nagpulong ang komite mula pa noong 2015 na nagpapakita ng matinding kakulangan pagdating sa mental health ng mga group. Dahil sa pagkabigong pigilan ang trahedyang ito, ay umapaw ang galit ng publiko. Sabi nila, bakit hinayaang manatili sa classroom ang isang taong malinaw na hindi stable? Bakit walang masusing proseso ng pagsusuri para sa mental health ng mga guro? Bakit hindi inaksyonan ng mga naunang ulat ng kanyang marahas na pag-uugali? Lumabas na ang pagbabalik niya sa pagtuturo ay hindi lang isang pagkakamali ng komite, kundi isang serya ng mga palpak na desisyon na nauwi sa isang trahedyang dapat sanay na iwasan. Bilang tugon sa galit ng publiko, nagpapakilala ngayon ang gobyerno ng bagong batas na tinatawag na HAN Act. Layunin ng batas na ito na bigyan ng kapangyarihan ng mga paaralan na agad i-leave ang guro kung may malinaw na indikasyon na hindi sila mentally fit na magtrabaho. Noong February 12, 2025, si Deputy Prime Minister at Education Minister Lee Joo-ho ay nagbigay ng pahayag na kumikilos na ang gobyerno upang matiyak na hindi na mauulit ang ganitong insidente. Bukod sa pagpapatupad ng HAN Act, inanunsyo rin ng Education Minister ang mga bagong hakbang upang tiyakin ang kaligtasan sa mga paaralan.
Dapat mas mahigpit ang visitor controls upang maiwasan ang hindi otorisadong pagpasok sa paaralan. Pagpapabuti ng safety protocols sa loob ng mga silid-aralan at after-school programs. Mas malawak na suporta sa mental health para sa parehong guro at mag-aaral. Sa labas ng paaralan, nagsimula ang mga vigil, mga bulaklak, teddy bears at mga guhit ng mga bata ang dahan-dahang pumuno sa school gate bilang nagpapakita ng pakikiramay. Sa gitna ng pagdadalamhati ng South Korea, isang hindi inaasahang kontrobersya ang nagpalala sa sakit ng pamilya ni Kim. Nag-ugat ang issue matapos ipahayag ng ama ni Kim ang kanyang munting hiling. Sabi niya sa isang interview, sana'y bisitahin ni Woo Nyang, isang miyembro ng sikat na K-pop group na IVE, ang burol ng kanyang anak. Sa isang panayam noong February 12, 2025, ipinaliwanag ng ama ni Kim na hindi ito isang demand kundi isang personal na kahilingan. Ang kanyang anak ay isang tapat na tagahanga ni Woo Nyang at nangarap na maging katulad niya. Ang nais lang niya ay maalala ang kanyang anak ng taong pinapangarap niyang makilala kahit sa espiritu lamang. Ang agency ng IVE na Starship Entertainment ay nagpadala ng funeral wreath kasamang isang mensahe ng pakikiramay at mga photocards ni Woo Nyang. Alam nilang mahalaga ito kay Kim kaya nagpadala sila ng bagay na kanyang itinuturing na kayamanan. Subalit hindi naging maayos ang pagtanggap ng publiko. Iba't ibang reaksyon ang lumitaw online. May mga fans na nagsabing dapat personal na pumunta si Woo Nyang sa burol. May iba naman na bumatikos sa ama ni Kim. Inakusan siyang pinipilit ang isang celebrity na makisali sa pribadong pagluluksa ng pamilya. Nang-uumapaw ang hate comments sa online forums. Ang ilan ay tinawag ang ama bilang mapagsamantala. Ang iba naman ay nagtalo kung dapat bang obligado ang mga sikat na magpakita ng simpatya. Mula sa isang simpleng emosyonal na kahiningan ay napagtalunat pa ito online, puno ng negatibong opinyon na lalong nagpahirap sa pamilya. Ang trahedyang ito ay hindi lamang naglatad ng kakulangan sa seguridad sa paaralan at mental health support sa mga guro, kundi pati na rin ng isang mas malalim na issue. Sa halip na ituon ang pansin sa pag-alala sa buhay ng isang inosenteng bata, naging sentro ng usapan ng isang sikat at ang kanyang reaksyon sa trahedya. Napuno ito ng away at opinyon ng mga tao sa halip na pakikiramay at suporta. Si Maria ay kasalukuyang ginagamot pa rin sa ospital dahil sa mga sugat na siya mismo ang gumawa. Ayon sa mga otoridad, kapag bumuti na ang kanyang kalagayan, siya ay formal na kikilalanin bilang suspect, iimbestigahan at haharap sa mga kaso. Naitupad na ng pulisya mga search warrants sa kanyang bahay, sasakyan at mga personal na gamit upang makakuha ng ebidensya. Sa ngayon, sinusuri na nila ang kanyang digital activity at medical records upang palakasin ang kaso laban sa kanya. Bagamat wala pang eksaktong petsa para sa investigasyon, sinabi ng mga opisyal na sisimulan ito sa sandaling matiyak ng mga doktor na siya ay pisikal at mental na handang sumagot sa mga tanong. Dahil sa bigat ng kaso at sa matinding pagbabatikos ng publiko, inaasahang mabilis na isusulong ang kanyang formal na pag-aresto at pagsasampa ng kaso sa mga darating na araw o linggo. At dahil sa grabe ng pangyayari at sa malinaw na mga palatandaan ng pagpaplano, inaasahan na matatanggap niya ang pinakamabigat na parusang nararapat. Lumilipas sa mga araw, ngunit ang sakit ay hindi kumukupas. Sa silid-aralan, nakaupo ang mga kaklase ni Kim. Habang kanyang upuang walang nakaupo at lamesang hindi nanggagalaw ay nanatiling tahimik na saksi sa kanyang pagkawala. Isang paalala ng buhay na bigla ang nawala. Samantala, ang kanyang mga magulang ay patuloy na nakikinig sa katahimikan. Umaasang maririnig muli ang tinig ng isang anak na kailanman ay hindi na babalik. Ikaw, ano masasabi mo sa kwento natin ngayon? Let me know sa comment section. Kung nakaabot ka sa video na ito ay maraming salamat. Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe, and turn on the notification. Ingat ka palagi. Ciao!